Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin ninyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid ko kay Kristo, tayo ngayon ay nagdiriwang ng kapistahang ito ng pagbibinyag sa Panginoon. At sabi ko nga po kanina, sa panimula ng pagdiriwang natin, ay ipinipilit na natin ang kapanahunan ng Pasko, ang paghahayag sa madla ng nagkatawan-taong Diyos. At ating napakinggan ngayon sa ipinahayag na Ebanghelyo, siya ang kinalulugdang anak ng Diyos. At taglay niya ang Espiritu Santo. Kaya bahagi ito ng Christmas time, patkat ito ay bahagi ng paghahayag sa laman, manifestation in the flesh of the Word incarnate. Kaya bahagi ito ng Kapaskuhan. Ngunit maganda na ating tingnan na sa pagpipinid ng kapanahunan ng Pasko, ay tayo din naman ay patuloy na inaanyayahan na samahan din siya sa kanyang pagbibigay ng puwang sa kanyang sarili o sa ating ding sarili sa panawagan. Bakit ba siya nagpabinyag? Kasi may narinig siya. Ano narinig niya? Magsisi kayo at talikdan nyo ang inyong mga kasalanan patkat dumarating na ang kaharian ng Diyos. Narinig niya yan. Kanino? Sa kanyang pinsang si San Juan Bautista. May narinig siya. Nung marinig niya ito, siya din ay nakipila sa magpapabinyag. Ngunit ang binyag niya ay pagsisisi. Hindi ito ang binyag na kanyang kasisinayaan sa kanyang muling pagkabuhay, ang binyag ng bagong pagsilang. Ito ay binyag ng pagtugon sa pagbabalik buhay. Ano ba yung buhay nilang babalikan? Yung buhay na kalugod-lugod sa Diyos bilang bayan ng Diyos na hindi nila nagampanan at natupad, sanhi ng kanilang paulit-ulit na paggawa ng kasalanan na siyang kahihiyan ng Diyos o napapahiya ang Diyos. Ito ba ang bayan ko
taksil? Ito ba ang bayan ko? Mga nagsasalawahan? Ito ba ang bayan ko na ako ay iniiwanan? Ako ay minamaliit at hinahamak? Ako ay itinataboy? Ito ba ang bayan ko? Kaya ang panawagan ni Juan Bautista ay ihanda ang daraanan ng Panginoon. Dumarating ang magkukumpuni ng nasirang ugnayan ng bayan sa Diyos. Ngunit ang Diyos kailanman hindi niya babawiin ang kanyang ipinahayag na pagmamahal. Tapat ang pagmamahal ng Ama sa kanyang bayan at sa atin. Kaya ang narinig na paanyaya ni Juan Bautista ay kanyang tinugon. Hindi para sabihin siya ay may kasalanan, kundi para sabihin niyang, kasali ako sa inyong kalagayan na babalik tayong lahat, sama-sama tayong babalik lahat sa ating kaugnayan sa Diyos. Kaya yun ang sinasabi ng binyag. Nakikiisa si Jesus sa pagsasabi ng bayan, babalik kami sa Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, kasama ako dyan. Bagamat wala siyang kasalanan, siya ay nakiisa sa pagsasabi ng bayan, babalik kami sa Panginoon. Makipagkakasundo kami sa Panginoon. Kaya nga, ang kaniyang ipinakitang ito na pakikiisa sa bayang tumutugon sa panawagan ni Juan Bautista sa pagsisisi ay pagsisimula ng kaniyang paghahayag. Paano babalik sa Diyos? Nagsisi? Tama. Ngunit paano? Natatapos ba roon sa pagsisisi? Babalik sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa Diyos. At ang pakikinig sa Diyos ay hulugan na kinikilala ang katotohanan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay, at ang tugon nila sa pamumuhay na gumagawa ng kabutihan. Kaya aakayin sila ni Jesus sa kanyang misyon ng pagbabalik buhay. Hindi lang pagkakaloob ng buhay, maipagkakaloob niya yan sa kanyang muling kamatayan at muling pagkabuhay. Pagkat noon pa man ay hinahangad ng Diyos, bumalik kayo sa buhay. Anong buhay ba yun? Babalikan nila, buhay tipanan. A covenanted life. May katipan sila. Ang katipan nila ay ang Diyos. Kaya si Jesus ay mangunguna sa kanila upang makipagtipan. Kaya sabi dito sa ating unang pagbasa sa sulat ni Propeta Isaias ay binabanggit dito, siya ang gagawa ng pakikipagtipan sa mga tao. Dadalhin niya ang liwanag. Dadalhin niya ang paglaya. O kaya kung tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, ay papanig tayo sa liwanag at tayo ay lalaya, kakalas, bibitiw sa mga gawa na nagdadala sa atin ng kadiliman. Kaya nga nung Pasko, narinig natin sa propesiya din ni Isaias na a people who walk in darkness have seen a great light. Upon those who dwelt in the land of gloom, a light has shone. At sa pagdating ni Jesus, ngayon ay mamana, siya ay handa ng magsalita, handa ng magturo, gagampanan niya ang pagdadala ng liwanag. Kaya tayo na tumatanggap kay Jesus ay mabuhay sa liwanag. At ang nabubuhay sa liwanag ay nakikinig, tumutupad ng napakinggan at namumuhay sa katotohanan. At ang nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ay mapalad, patkat natatagpuan niya ang tunay na buhay.
na itinuturo ng Diyos. At sa pagsasabuhay nito, may kailangan tayong taglaying virtue. Nabanggit ko kanina, pananampalataya. Pero isang virtue na dapat nating taglayin ay ang kababaang loob. At yan ang naging sanhi ng pagbitiw ng Israel sa kanilang tipanan sa Diyos. Naging mayabang sila. Kaya namin to, kami ang mag-iisip ng gagawin namin. Kami ang bahala sa aming sarili. Minaliit nila ang kapangyarihan ng Diyos na sila ay ipagtanggol sa kanilang mga kaaway. Kaya kababaang loob, kaya binabanggit ng ating unang pagbasa na ang isinugong lingkod, binabanggit dito, isusugo ng Panginoon ang lingkod. At itong lingkod na ito ay pinili niya at kinalulugdan. Tataglayin niya ang buang Espiritu Santo. Kaya magiging mapagpakumbaba lamang tayo kung bukas tayo sa pagtanggap, sa pagkilos ng Espiritu Santo. Kasi kung ibang espiritu ang papapasukin natin sa ating sarili na hindi namang santo, hindi tayo makakapamuhay na may virtue o kagandahang asal. Pagkat ang mga espiritong hindi santo, hindi tayo gagawing mabait, hindi tayo gagawing malinis, hindi tayo gagawing may liwanag. Karanasan natin yan. Maraming espiritu tayong kaibigan na hindi santo, na may impluensya sa ating pagkatao, ngunit hindi nito binubuo ang ating pagkatao, sinisira. Pagkat walang espiritong na hindi galing sa Diyos ang sisira sa atin. Lahat ng espiritong hindi galing sa Diyos, sisirain tayo. At ang Espiritu Santo na binibigay sa atin at tinatanggap natin at pinapakilos natin sa ating buhay, dinadala tayo sa liwanag. At higit sa lahat, ang tanggapin ng liwanag, tayo ay magiging mapagpakumbaba. Humble. Kaya nga, ang tema ninyo sa paghanda sa kapistahan ng sanggol na si Jesus ay ang kababaang loob na siyang daan sa pagbibigay kadakilaan sa Diyos. Ano ang ating magagawa para dakilain ang Diyos? Diyos na siya eh. Kailangan pa ba natin dagdagan ng kanyang kadakilaan? Hindi. Ngunit, napararangalan natin ang Diyos kung tayo ay mabubuti niyang mga anak. At ang mabubuting mga anak ng Diyos sa pakikiisa natin kay Kristo ay mapagpakumbaba. Na sabi nga, kayang makinig sa Diyos, kayang magtiwala sa Diyos, kayang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Makatuwid, masunurin, obedience. The virtue of obedience. Kaya, katulad ninyo mga magulang, no? Ano ba ang nadadama ninyo pag ang inyong mga anak ay masunurin? Masunurin, kaya nagtiyaga mag-aral. At pagkatapos ng taon, may honor. Di ba napapapurihan kayo ng anak ninyo? Nabibigyang pagdakila kayo ng inyong mga anak sapagkat tinanggap ang inyong aral. Sinunod ang inyong pangaral. Nagtiwala sa inyong mga pananalita. Kaya naging mababa ang loob. Pero yung mga batang, huwag nga kayo maingay. Ako bahala sa sarili ko. Alam ko na gagawin ko. Ayan ang madalas nasisilat sa buhay. Mayabang. Kaya makikita natin ang karanasan ng Diyos kay Jesus. Ang kababaang loob ni Jesus na ipinakita niya sa kanyang pagiging tao upang sundin ang kalooban ng Diyos ay ang daan naman ng binigyang kadakilaan ni Jesus ang kanyang Ama. Sapagkat sa kapamamagitan ni Jesus, na ibalik ni Jesus ang isang anak
na ang sagot sa Diyos, opo, nakikinig po ako, susundin ko po ang sinabi ninyo. Kaya sabi ni Jesus, wala akong sinabi, wala akong ginawa na hindi galing sa tatay ko. Wala siyang ginawa na hindi katatagpuan ng pagsunod, kababaang loob, at binigyan niya ng kadakilaan ang kanyang ama bilang anak. The Father is glorified in every good deed that Jesus accomplishes. And the fullness of His deed to glorify the Father is His death. Death on the cross. No? Sabi nga sa silid ng huling hapunan, no, oras na yon para parangalan ng Ama. At pararangalan ni Jesus ang Ama. At pararangalan din ng Diyos ang kanyang anak sa muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, sinisimulan natin ang misteryo ni Kristo. Sa kanyang pagbibinyag, siya ay nagbibigay halimbawa sa atin, nangunguna paano makiugnay sa Diyos, kababaang loob. Kaya si Jesus ay naging bata. Sinasabi nga sa Ebanghelyo ni Lucas, siya'y lumaki sa lakas, sa kabanalan, at sa karunungan. He grew in age and grace and wisdom before God and men. At natutunan niya ito sa pamamagitan ng, nakamit niya ito sa pamamagitan ng kababaang loob o pagpapakumbaba. Kaya si Jesus ay tularan natin upang maparangalan natin, dakilain natin ang Ama. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, napakinggan natin na kinalulugdan siyang anak. No? At ang pinakamamahal na anak. No? Kaya sino ba ang karapat dapat mahalin at kalugdan ng Diyos? Ang mga mapagpakumbabang anak niya. At si Jesus ang ating halimbawa. Kaya ang debosyon natin sa Santo Niño, ang debosyon din natin sa Nazareno, o ang ating pagsunod kay Jesus ay naghahatid sa atin na makilala tayong kalugod-lugod na mga anak ng Diyos. Patkat sa ating gawa ay nabibigyang karangalan natin ang Diyos. Na sinasabi natin, totoo ang sinasabi ng Diyos, tama ang sinasabi ng Diyos, may liwanag na bigay ang salita ng Diyos, ang Diyos, may buhay ang kanyang binibigay sa kanyang anak, at kung sasang-ayunan natin ito, magpapakumbaba tayong tuparin natin ito, makakamit natin ang pang-araw-araw na katangian ng isang anak ng Diyos. Banal, kalugod-lugod. At hindi lang yan. Kung tayo ay banal at kalugod-lugod, marami tayong magagawa para sa ikabubuti ng kapwa. Hindi sapat na tayo ay maging kalugod-lugod na mga anak. Huwag naman tayong kasuya-suyang magkakapatid sa kapwa. Kaya kung tayo ay tunay na mga anak, sa pagtulad natin kay Jesus, may dala tayong tuwa. May dala tayong malasakit. May dala tayong pag-asa at liwanag at buhay sa ating kapwa. Kung gayon, makikilala nga tayong mga anak ng Diyos. At diyan natin mapararangalan at mapagdadakila ang ating Ama. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang na ito, ng kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon at paghahanda natin sa kapistahan ng banal na sanggol, iisa lang ang makamit nating karangalan na pagsumikapan natin sa tulong ng Espiritu Santo. Magagawa ba natin to? Hindi, sa sarili natin. Ngunit, sa tulong ng Espiritu Santo, magagawa natin to. Kaya si Jesus, tinaglay din niya ang Espiritu Santo upang siya'y magpakaanak ng Diyos. Kaya, bumalik tayo sa buhay Espiritu ng Diyos at
bitiwan natin ang mga espiritong hindi santo na sumisira sa ating pagtawag ng Diyos bilang kanyang mga anak at mapanumbalik natin ang kalagayang kinalulugdan tayo ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos. At ito ang maibalik natin karangalan sa harap ng Diyos at sa karangalan natin, dakilain natin ang Diyos na ating Ama.